Hello guys, nasa river po kami at nag-sharing po kami ng gospel. So, samahan niyo po kaming makinig. Yes, God. Hallelujah. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, O God. Tunay po, pinagpala nyo kami sa magandang panahon, sa magandang fellowship, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God, na nandirito, O God. Salamat po, O God, na muli, O God, binigyan nyo kami ng araw upang, Lord, kami makapag-fellowship po, Lord. Lord, gabayan niyo po ang aming magpapasalitate, O God, at kayo po, Lord, ang manguna sa Kanya, O God. Lord, ang bawat isa sa amin, Lord God, ay makapagbigay po, Lord God, ng encouragement. At Lord, kung ano man po yung mga gusto nyong gusto nyo, Lord, na ipaabot sa amin, Lord, na ito ay magkaroon po ng rema sa buhay po namin, O God. Lord, maraming salamat sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming pag-aaral, O God. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sige, at Lucas 15:11-24 tayo. Okay, nandiyan kayo? Okay, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Okay? Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Sino ito ng mga mimana sa inyo? Sabi ng bunso, Ama, sabi niya, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Ministoy niya roon sa magitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Ayun. Na maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yon, kaya't siya ay nagsimulang maghirap. And in verse 15, namasukan siya sa isang taga-roon at siya ay pinagtrabaho ito sa isang babuyan. Sa tindi na kanyang gutom at dahil sa wala namang may nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang mga buwang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga lila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. And in verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo at sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ibilang na lamang niyo ako isa sa inyong mga alila. And in verse 20, at siya nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, yakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ko sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan niyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinakatabang guya at tayo magdiwang. And in verse 24, sapagkat ang anak ko nito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay na wala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Okay, puro po pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Okay, so ito yung ating pag-aralan sa araw pang ito. Summary, no, yung ating binasa. Okay, mayroong magkapatid na lalaki. Okay, so isang araw siya ay lumapit sa kanyang ama at hiniling niya o kinuha niya ang kanyang mana. At walang dala-dalawang salita ay pinagkaloob na binigay ng ama ang parte na mana ng bunso. So, nang ginawa ng bunso, pagkatapos ng kinuha niya, inistay niya, nagpakalayo siya, inistay niya, nag-enjoy sa buhay, Sino rito may mag-enjoy? So, nakita natin, naubos na ang kanyang kayamanan at ari-arian niya, naubos yung pera niya, ay naganap siya ng trabaho. At ang kanyang nakuha ang trabaho ay pag-alaga ng baboy, At dahil nga sa nagkaroon ng tagutom doon sa lugar na yon, ay nagutom siya at wala siyang makain. Kaya naisip niya siya ay bumalik sa kanyang ama. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit siya ay umuwi at ganda lamang kanyang pagkamangha na siya ay muling tinanggap ng kanyang ama. At bilang yun, pinaganda siya, pinagparty siya. So ito yung ating nakita sa ating binasa. Okay, aalimin natin kung ano yung nag-joke sa anak o sa bunso para magdesisyon na kunin niya nang wala sa oras sa kanyang mana. Di ba pagka pinag-usapan natin kasi yung mana, karamihan kasi yung mana binibigay yan pagka Ano na yung magulang? Pag wala, pagpatay na, di ba? Magulang, di ba? So dito, hindi buhay pa yung magulang. Kinuha niya na. Yung bunso ay kinuha niya yung kanyang mana. Claim na kagad ng mana.
Oo, parang sinasabi ng bunso na para sa akin patay na kayo. Diba? Diba? Para sa akin wala na kayo dahil nag-decision siyang kunin niya ang kanyang mga mana. At bilang yan, isa pa yung nag-joke sa kanya ay yung kanyang pangailangan niya, no? Pangailangan niya yung bisyo. Selfishness. Tama? Okay, isa rin yun, selfishness. Pagka kasi ang isang tao kasi, kasi natin, pag isang tao kasi ay mabisyo siya, no? Wala siyang control sa kanyang sarili, makita natin, nawawala ng landas, doon siya naliligaw, tama? Di ba? Basahin natin, pababalitaan natin, karamihan, kapapawala ng landas, ay yung mga taong, may mga maraming bisyo, tama? At yun ang unang tingnan natin, at pangalawa tingnan natin, ano yung nag-joke sa bunso na kumuha ng mana, di ba? Bunsong babae ba yan? Bunsong lalaki? Busong lalaki. Una yun. Pangalawa, ano yung nag-joke sa kanya? Sa kanya para siya ay magdisyong manundalit sa kanyang ama. So dito makita natin na dalawa sila magkapatid, lalaki. Pero yung ating pag-aralan ngayon ay yung bunso lang. Kasi pagka sinama natin yung yung panganay, haba yun. Ibang topic yun. Okay. Ang ating pag-usapan yung bunso lang muna. Sa next naman pag-usapan natin yung panganay, kung ano ginawa ng panganay. Okay, aminin natin Aminin natin. Lahat naman tayo, okay? Sabi ko sa nakaraan, walang taong perfecto, lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkukulang. Tama? Sino rin perfecto? Si Perfecto. Perfecto lang pangalan niya, di ba? Okay. So, aminin natin na hindi lahat ng ating mga desisyon sa buhay ay nagiging maganda minsan. Tama? Madalas palpak pag bata ka pa. Tama hindi? Di ba? Aminin natin. Hindi lahat ng ating mga desisyon ay nagbigay ng maganda sa atin, no? Nagbigay o naging pakinabang sa atin. Tama hindi? Tama. No? At hindi lang pakinabang sa atin, kundi pakinabang sa mga taong minamahal natin. Marahil anak natin, magulang, no? Mga sa buhay. Sabihin natin, may mga desisyon tayong sobra-sobra tayo natuwa dahil naging maganda yung ating mga desisyon. At may mga desisyon tayong talaga sobra-sobra yung ating kagalakan dahil naging mabunga yung ating desisyon at nagkaroon to ng maayos, no? Nakaganapan yung ating mga desisyon. At may mga desisyon din tayong marahil nangyari sa buhay natin na sobrang nagbigay sa atin ng sakit ng ulo o problema. Tama hindi? Di ba? May mga plano tayo na ginawa, nag-desisyon tayo ng marahil meron sa atin dito. Di ko alam kung yung mga sa buhay na, di ko alam kung yung mga desisyon na ginawa ninyo. Yung mga bata. Na may mga mali, no? Kamali tayo sa mga desisyon natin. Hindi nagkaroon ng pakinabang, no? Kundi ito ay naging problema pa, inisip natin. At sa bandang huli ay para bang sinisisi natin yung sarili natin sa mga desisyon ginawa natin. Sino rito yung nakaranas ng ganon? Sino rito yung naka-experience na ng ganon na nagkaroon tayo ng desisyon, nagplano tayo pero hindi ito naging mabunga. Hindi ito naging maganda yung desisyon natin. Pero ba? Sa atin, alam ko, lahat ng dati, di ba? Alam tayo dito, nakaranas tayo nun, di ba? Kahit maliit na bagay. Oo. Ano ba yung malit na bagay na yan? Palagay natin. Ano ba yung mga... Ako, para sa akin, yung mga desisyon ko, pumalpak man, parang sa akin, parang lesson learned. Yes, oo. Parang ganun. Yes. Kailangan kong may matutunan sa bagay na yun, sa ginawa ko na yun. At sabihin natin, maraming sinasabi natin, kung nangyari sa akin yun, sinasabi natin minsan kung pwede ko lang may balik sana. Di ba? Kasi nalaman yung pagkakamali mo eh. Kung natin, kasi may ginawa ka, hanggang dito nagkaroon ng bunga, hindi malalaman kung naging tama o naging mabunga yung ginawa mong desisyon eh. Pag ito hindi naging mabunga, doon mo sinasabi, sayang dapat pala itong ginawa ko. Dapat pala nakinig ako. O kaya dapat pala nakinig ako sa mga, di ba? Sa magulang. Dapat pala nakinig ako sa mga tao nagbigay sa akin ng payo. Di ko kasi pinagbigyan yung kapatid ko, yung tatay ko eh. Ginawa ko kasi yung sarili kong gaano eh, di ba? Desisyon. Diba? So minsan nagsisisi ka pero wala na. At minsan inisip mo, kung pwede ko lang sana may balik yung nakaraan para may tama ako yung pagkakamali. Di ba ganun tayo, di ba? Kaya sabi nga na ang pagsisisi daw ay nangyayari to kapag nangyari ng mga bagay na di natin ay, para bang natulog ka ng napakahimbing, no? Tapos magising mo, ganito nangyari. Nasasabi mo ngayon, ha? Diba? Parang si Gerald, sana pala hindi ako nagmadali. Sana may lisensya pa ako ngayon. So, alam mo, kahit malit na bagay lang, nagiging malaki ito sa atin yun. Tama hindi, no ate? No. Parang di ba? Parang nagmamanayo ka at naligaw ka, di ba? Naligaw ka ganun. Pagka nalaman mo yung daan, ay, hindi mo lang pala yung daan, napakain sila pala. Pero nung unang puntahan mo, hirap na hirap ka. Pero nung nalaman mo yung daan,
ay, ito lang pala, akala ko napakahirap, di ba? Kaya yung tanong natin ngayon, ito yung tanong, no? Ito yung tanong, Pastor, ano ba yung dapat kong gawin para di mangyari sa akin, para hindi ako magsisisi sa bandang uli? Ano ba dapat natin gawin? Ano ba yung pinakamagandang dapat gawin? Okay, so ito yung ating pag-aralan ngayon, no? Sa nangyari sa buhay nitong yung buso, no? Na kinuha niya ang kanyang mana. Kasi natin, yung sa ating binasa, okay, makita natin dito na matapos kunin nung anak o kanyang kayamanan, okay, yun natin, hindi ba sumagi ba sa kaisipan natin na ba't kaya ibinigay ng magulang na hindi dapat ibigay, pa kaya binigay niya yung mana sa bunso, di ba? Na alam naman na magulang na binibigay yung mana Pagka mawawala. gagawa ka patunayan, may mga testamento pa yan, di ba? May testamento pa yan gagawin. Pero ang tanong dyan bakit nang ninilig ng anak yung mana niya, bakit binigay ng magulang? Palagay ninyo, ate, ikaw palagay mo. Kaya binigay ng tatay yung mana. Tingin ko, hinayaan niya para matuto yung anak. Okay. Minsan kasi kailangan nating hayaan para matuto. Kasi ang tao, natututo lang sa pagkakamali. Yeah, sa experience. Pag di ka nagkakamali, di ka matututo. Kahit minsan, kahit anong payo sa'yo, pero hanggat hindi nangyayari sa'yo, hindi mo hindi na sa utak mo na ganito pala. Kaya kailangan ikaw mismo maranasan mo. So feeling ko kaya hinayaan ng tatay. Yes. Kay sarili yun. Okay, ano pa yung Okay, sige, ikot nyo. Ano pa ba yung bakit binigay ng ama? Dapat na hindi niya ibibigay dahil nga binibigay yung mana pagkapatay na at may mga testamentong gagawin eh. Very good si Carmelo doon. Me from a parent. Ayun, Okay. as a parent. Bilang magulang, ako ganin ako sa mga anak. Bilang magulang. 'Di ba? Kahit anong sermon natin sa mga bata, hindi naman makikinig. Ayaw talaga nilang makinig, 'di ba? So, pabayaan mo. Okay, go. Okay, go. Yan ang gusto mo, 'di ba? Okay, go. Pag napahamak ka, sinabi ko yan sa kanila. Pag napahamak ka, pag napahamak ka sa ginagawa ninyo, hindi niyo ako pwedeng sisihin dahil simula pa lang sinabi ko na yan sa inyo. Oo. Yun ang ko sa kanila. Kasi talaga mahirap idikta sa anak yung mga alam na natin. Dahil alam na natin kasi nga na-experience na natin. Kaya dapat talaga sila, alam din nila, ma-experience din nila. Yes. Isa mo lang. Meron nga, wait lang. Sige. There's a say, Sige. there's a saying nga na hindi ang magulang ang may mali, na sarili yung mali. Yon. Okay. Meron pa? Ayun, habol si ano. Ito. Late. Maaaring isang dahilan ay dahil sa sobrang pagmamahal ng magulang. Di ba? Kasi pagka sobrang kasing pagmamahal ng magulang sa anak, minsan kahit na binibigay nila, di ba? Pinagbibigay niyo Kaya minsan nangyayari ngayon, yung pag-spoiled, sobrang spoiled, di ba? At pag may mga spoiled tatay. At pag may mga nangyari na, doon tayo nagsisisi. So dito nakita natin dahil sa pagmamahal ng magulang kung bakit naibigay niya. At bilang yun, dahil sa pagmamahal, kundi binigay na ng magulang yung choice. Alam nyo, bilang mga, alam ko, lahat naman tayo ay meron takot sa Diyos eh. Manimahal tayo, nagkaroon ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang Diyos, dahil sa kanya sobrang pagmamahal niya sa atin, ay hindi siya naging parang dictator ba? Alam niyo yung dictator? Bigyan tayo talaga ng free will. Pag sinabi dictator, kung ano yung gusto ng kailangan gawin mo. Pag hindi mo ginawa, parusa. Hindi ganun ng Diyos. Kundi ang Diyos ay binigay tayo ng kalayaan na pumili. Gawin. Pero kung tutunan natin, may karapatan ng Diyos. Di ba siya yung lumikha sa atin? May karapatan na siya gawin yun eh. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya yung choice sa atin. Tayong pipili na gusto natin tahakin, puntahan, desisyon. Kasi pagka hindi binigay ng Diyos yung sa atin yung free will natin, ang tawag daw na alipin na tayo. Di ba pag sinabing alipin, may master ka? Tama hindi? Di ba kapag may master ka, kung ano sabihin sa'yo ng master mo, dapat mong gawin. Pag sinabi ng master mo, upo ka lang dyan, huwag alis dyan, doon ka lang. Tama? Pag sinabi ng master mo na hindi ka kakain maghapon, talagang hindi ka kakain, doon ka lang. Wala kang karapatan na sawayin yung master mo. Ang tawag doon, alipin. Alam mo yun ang pinakamagandang ginawa sa atin ng Diyos. Hindi tayo ginawang alipin ng Diyos. Binigay niya sa atin yung kalayaan natin. Pumili
gawin. Tingnan nyo, ano ba nangyari kay Adan tsaka kay Eva? Sino nakakalam nun? Hindi ba? Ang sabi lang ng Diyos kay Adan tsaka kay Eva, sabi niya na pwede nyo kainin, sabi niya, lahat ng mga nakikita nyo mga bunga dyan. Pero sabi niya, pero ang Diyos na bigyan ng bigyan ng bala ng warning. Ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag nyo lang kakainin, sabi niya, yung bungang kahoy na yun, yung halamang yun, pag kinain nyo yun, sabi niya, mamatay kayo. Ang Diyos na bigyan na ng warning, nabigyan na ng babala. Pero hindi niya binigyan pa rin sila ng kalayaan na magdesisyon. Kaya nga nagtukso sila ng Satanas, natukso sila na kain nila yung bungang yun, na doon sila nagkasala. At yung kanilang kasalanan ay yung kanilang pagsuway. Disobedience. Disobedience. Ang unang-unang kasalanan natin. Yun ang unang naging kasalanan, obedience. Hanggang ngayon, kasalanan pa rin. Yung mga bata, ayaw makinig sa magulang. So, isa yun dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking pagkakasala o nagkaroon tayong pagkakasala sa Diyos. At yun ang dahilan, yun ang ating pinagpasalamat na hindi tayo ginawang, sabi nga, lagi ko sinasabi, hindi tayo ginawang robot. Alam mo yung robot? Di ba may mga robot na yung remote control, di ba? O kaya yung sakyan na remote control pagka gusto mo papuntahan doon, pupunta doon, di ba? Gusto mo siyang stop, may stop siya. Hindi tayo ginawang ganoon ng Diyos. Ganoon. Kaya nga ang Diyos yung pag-ibig eh. Ganoon na sobrang pamamahal ng Diyos sa atin. Pero maniwala ba kayo na alam ng Diyos ang bawat kahinaan natin? Alam ng Diyos ang buhay natin at wala tayong time pwedeng itago. Pero ganun pa man, pasino natin, dito sa pangyayari nito, ang anak, nung nakuha niya yung kanyang mana, ano nangyari? Ano nangyari? Sa kwento natin, ano nangyari sa nung nakuha ng anak yung mana niya? Lumayo, ano nangyari? Tapos lumayo, walay sa magulang, namuhay ng naayon sa gusto niya, maramiya, sa luho, and then, ayun, naghirap. Naghirap siya, di ba? Bakit nangyari yan? Kasi, tinan niyo, ba't nangyari yan? Nangyari yan nang siya ay mawalay siya sa kanyang magulang. Nangyari yun, no? Nawalay siya, sabihin, wala nang magulang na nagtuturo sa kanya, wala nang magulang na nagagayad sa kanya. Yun ang dahilan. At ganoon din tayo, no, bilang mga dilika, o bilang tayo manampalataya, pag alam mo, pag ang tao ay napalayo na siya sa Diyos, pasinin natin ang nangyayari sa buhay niya. Leche-leche ang buhay. Ayun, nagkakaroon ng leche-leche ang buhay. Kasi wala nang guidance, di ba? Lalo pa narinig mo, puro secular music na. Iba na buhay. Ang tao, ito na ang tao sobrang layo sa Diyos. Iba na yung nagiging buhay niya. Music ng mundo. Wala kayo. Ako, isa ng testimony ko. Ako din eh. Nung napadpad ako ng FUS. At may kanya-kanya tayong testimony. May kanya-kanya tayong mga pangyayari sa buhay natin na sabihin natin hindi naging maganda, hindi naging maayos. Okay? Kaya nga, kung basahin natin yung John 15 verse 7, ang sabi doon ay kung tayo hiwalay sa Diyos, ay wala tayong magagawa. Apart from Him, we can do nothing, sabi nga doon. Very true. Kasi, unang-una, hindi mo na nababasa ang kanyang salita. Hindi ka na nakakarinig. Hindi ka na nakakarinig. Hindi ka nakapagbasa ng Bible. So, yun, no? At least man lang nakakarinig. Kahit na hindi ka nagbabasa, at least nakakarinig ka. At pasinin niyo, ano nangyari? Nagbaldas lahat yung pera niya at nagkaroon ng malaking tagutom. So, anong ginawa niya? Naghanap siya ng trabaho niya. Tagapag-alaga ng baboy. Tagapag-alaga ng baboy. Pinakamababang uri ng trabaho ang mag-alaga ng baboy. At pasinin natin na doon sa ating binasa, sabi doon na Yanos wala na siya makain, naglutom siya eh. At ito ang naging alam nyo, ito yung nagkaroon siya ng tamang desisyon na bumalik sama nung maranasan niya yun. Nung maranasan niya yung paghihirap, wala na siya makain, nangungunin niya siya, sabi nga niya, abuti pa yung ang mga alila na aking ama, hindi mga nakakain sila, samantalang ko wala na. Alam nyo, nung naranasan niya yun, doon na niya naalala ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Ganun. Diba? Pagkalubok ka na, wala ka na mapuntahan, no? Doon mo naalala ang Diyos eh. Doon mo naalala, ay, meron palang Diyos na dapat kong lapitan. Kaya kung bakit minsan, alam niyo, maniwala ba kayo minsan ina-allow ng Diyos sa atin na mangyari yung mga bagay na sabihin natin minsan masakit. Minsan doon sa sakit na yun, doon mangungusap ang Diyos sa iyo eh. Tama? Doon sa mga naranasan minsan, doon minsan mangungusap ang Diyos sa iyo. At doon mo naalala. Meron nga isang kwento, may kwento ko narinig, sabi nga, meron daw isang taong napaka-busy. Napaka-busy niya. Pagising sa umaga, gigising siya, kakain, maliligo, tatakbo, magdadamit na siya, tatakbo na, magtrabaho. Halos araw-araw, ganun ginagawa niya. So, hindi niya naalala ang Diyos. Yung isa sa kanyang pagmamadali niya, no, naka-business siya, pagmamadali niya, nahulog sa hagdanan. Paghulog sa hagdanan, doon niya nabanggit, ay Diyos ko! Sabi niya. Doon niya naalala yung salita, ano yung pangalan ng Panginoon. Minsan ganun tayo eh.
eh. Hanggat hindi mo naramdaman yung sakit, hindi ka lalapit at tatawag sa Diyos. Di ba? Kung minsan naman, karamdaman ng mga bata, may mga anak natin na nagkaroon ng karamdaman, doon mo lang naalala, nag-pray yung bata, doon mo lang naalala ang Panginoon. Pero pagkasi masarap ang buhay mo, wala kang naalala, di ba? Masarap kinakain mo, hindi mo naalala ang Diyos. Pero pagka wala na, tulad ng ating pinag-aralan ngayon, nung sagana sa pera, sagana sa yaman, hindi niya naalala ang kanyang ama. Pero nung wala na siya makain, Sa kanya naalala. hirap na siya, di ba? Ang trabaho niya ay mag-alaga ng baboy, doon lang niya naalala yung kanyang ama. Tama hindi? Sino sa atin yung mga nakaranas na mga gano'n sa buhay natin? Yung bang doon mo lang naalala ang Diyos nung nakita natin na yung mga bagay na nangyari sa buhay natin. Naalala. Okay, tingnan natin. Meron may tatlong bagay na naisip itong batang ito sa kanyang pagbabalik sa kanyang ama. Okay, tingnan natin yung aling tatlong bagay na yun na naisip niya. Okay, basahin natin yung ulit. Sino yung dyan yung mga Bible kayo? Tingnan nyo. Gamit ko. Okay, tingnan natin yun basahin natin Lucas 15:18 to 19. Tatlo yung makikita natin dito. Kung ano yung nasa puso ng batang ito. Okay, 18 hanggang 19. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servant. Okay, tatlo. Okay, ano yung unang naisip niya? Ano yung sabihin niya kaya sa tatay niya? Father, I have sinned against heaven and before you. Okay, tingnan niyo Salang. Tama niya. Nagkasala siya. Nagkasala siya. Inadmit niya. Sabi niya, Father, sabi niya, I have sinned against heaven. Sa Diyos, sabi niya, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Kasala kayo sa magulang nyo, pagkakasala nyo rin yun sa taas. Po. Sorry po, Mami. Ha? Ramdaman ko. Bakit ba kayo nagsosorry dyan? Ano ba yan? Pangalawa, nakita natin dyan. Pangalawa. Okay, basahin mo ito. Pangalawa, sige. Pangalawa. I am no longer worthy to be called your son. Okay, tingnan nyo Pangalawa, sabi niya, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Pangalawa, I have no longer deserved to be called your son. Hindi na ako, sabi niya, karapat-dapat. Sabi niya, tawagin niyo kong anak. Ano yung una? Nagkasala ako. Okay, admission na kanyang pagkakasala, di ba? So pangalawa, nagpakumbaba siya, sabi niya, hindi na ako karapat-dapat na tawagin ninyo kong anak. Pangatlo. Treat me as one of your hired servant. Okay, anong pangatlo? Okay, sabi niya, ibilang na lang ninyo ko, sabi niya, sa mga alipin ninyo, mga servant ninyo. Kumbaga kapatid, tingnan nyo itong taong ito, yung kanyang ginawang desisyon ay tuloy na pagsuko at pagpapakumbaba. Pero, ano yung nagtulak sa kanya para gawin yan? Ano yung nagtulak sa kanya para sabihin yan? Yung tatlo, anong tatlo yun? Unang-una, sabi niya, naisip niya, nagkasala ako, sabi niya, sa Diyos at sa inyo. Pangalawa, sabi niya ay, hindi na ako karapat-dapat tatawagin ninyong anak. Pangatlo ay, ibilang na lang ninyo kung isa sa inyong mga alila. Di ba? Ano yung nagtulak sa kanya para magpakumbaba siya, sumuko siya? Ano yung nakita ninyo na nagtulak sa kanya na magdesisyon? Sa kanyang yung kanyang experience, yung paghihirap niya. Yes, experience niya. Yung nangyari sa buhay niya. Ito yung nakita nating kadahilanan kung bakit. So dito sa ating tinalakay, pagkita natin, sa ating biyasa kanina, sa kanyang pagbabalik, hindi niya inaasahan, okay? Hindi niya inaasahan na tatanggapin siya ng kanyang ama. Kasi pag-uwi niya, malayo pa lang nakita na niyang ama eh. Ang ama niya nandun na eh. Alam mo, sa ating ganun din eh. Mali ng anak. Ayun! Yeah. Lakasan mo para. Kulang, kahit anong mali ng anak, nandiyan pa rin tatanggapin yung anak kahit anong kasalanan. Yes, di ba? Yun ang pagmamahal ng magulang, di ba? Don't thank you, Mommy. Unconditional love. Yes, unconditional love. Sabi nga, ang magulang daw, minsan ng araw, susubo mo na lang, pero bibigay mo pa sa anak mo, di ba? So, gano'n yung pagmamahal mo. At alam niyo kapatid, gano'n pagmamahal ng Diyos sa atin, na kahit tayo ay naging makasalanan tayo, okay? Ulitin ko doon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Romans 5:8, sige pagbasa mo nga, Romans 5:8. Pakibasa mo nga ate, Romans 5:8. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Christ died for us. Sa Tagalog ay pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Hindi dahil tayo ay mabuti, hindi dahil tayo ay matuwid, hindi dahil tayo ay napakabait. Hindi. Noon tayo makasalanan, doon tayo Parang ang hirap pa tanggawin yun, no? Mga kapatid, mga ate, mga kuya. Parang yun parang gano'n, yung love your enemy, yung mga may kasalanan sa inyo, no? Ginawa na sa yung hindi maganda pero mamahalin mo pa rin. Mamahalin mo pa rin siya. Pinakamahirap na decision na gawin, di ba? Yung ginawa ka na ng masama, tinan nyo,
Pero nakuha pa siyang tulungan, nakuha pa siyang patawarin. Kasala tayo, hindi tayo din karapat-dapat sa Kanya, pero minahal pa rin tayo ng Diyos. John chapter 3 verse 16. John 3:16, ganda lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinadala niya ang kanyang Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sino mas pampalataya, hindi mapahama kundi karoon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang Yun ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ko kanya, unconditional love. Hindi tayo karapat-dapat, minahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya nga, alam mo, wala tayong pwedeng pagmalaki sa harapan ng Panginoon. Hindi pwedeng pagmalaki yung ginawa mong kabutihan. Hindi pwedeng pagmayabang ginawa mong kabutihan. Di mabait naman ako kahit kailangan na pumunta sa simbahan. Not really counted. Hindi naman ako mamamatay tao. Not counted. Di ba? Oh. Di naman ako nagtaong nagarabyado. Matulungin naman ako. Pero hindi counted yun. Kaya nga sabi doon sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, di ba? Ephesians 2, 8 and 9, nasabi doon. O, tayo, pag-ibasa ko ulit. Ephesians 2, 8 and 9. Okay. Oh. Sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Oh. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Diba? Ano yung pinakauli? Hindi ito Bunga ng inyong mga gawa, yung mga gawa. Tapos, kaya't walang dapat ipagmalaki. walang dapat malaki. So, yun yung sinasabi dyan. Wala tayong pwedeng pagmalaki eh. Hindi pwedeng pagmalaki yung ginawa mong mabuti. Diba? Naging mabuti naman ako. Parang panunumbat. Oo, di ba? Para bang hindi mo Ilang mo yung mga ginawa mo. hindi mo na kailangan ginawa ni Kristo sa krus. Parang gano'n, di ba? Sa Mateo 7 yung kahapon, nabasa ko sabi. Ayun na nga, nasabi na kung ang masasamang tao nga kaya nilang mahalin ng kanilang kaibigan. So wala rin kayong pinagkaiba sa kanila dahil kung yun nga sila kaya nilang mahalin yung kaibigan nila. Kaya nyo rin gawin yung pagmamahal sa kaibigan nyo. So walang kaibahan. Diba? Ang magiging kaibahan natin kung kaya nating mahalin yung kaaway natin. Kaya napakapalad natin, di ba? Napakapalad natin na meron tayong Diyos. May Diyos na napakabuti, sobrang minahal tayo. Na kahit di tayo dapat mahalin, pero minahal pa rin tayo. At hindi lang yun, binibigyan pa tayo ng, ng chance. Binigyan pa tayo ng chance ng Panginoon. Alam mo, sabi nga, na kaya daw hindi pa dumarating yung araw na yon, no? Yung pagbabalik ng ating Panginoon, binibigyan pa na niya ng pagkakataon para manumbalik. Nakita natin dito, kapatid, tinanggap siya ng Ama. Di lang yun, pinagparty pa siya, di ba? Nagdiwang ng piging. Nagdiwang pa sila, nagdiwang. Okay, doon sa ating ba tayo magbigay ng ano ba yung natutunan natin? Okay, kuya Gerald, ano yung natutunan natin doon sa Anong lesson? Yes, ano yung lesson nakita mo doon? Di ba kanina binanggit mo yung lesson na sinasabi mo Sabi niya na desisyon na. kala mo okay na yung mabait naman ako. Ngayon ko lang di po nalaman na hindi rin pala ganun po na mabait ka tapos wala kang sinasawa. Kala mo yun na. Yun ang way. Nakala natin, di ba? Iba po talaga yung naikinig ko talaga. Okay. Si ate, pangalan to? Si ate Gingging. Ate Jeng, okay. Ano yung natutunan mo? Ano nakita mo roon? Pinakaliason na nakita natin. Maging mapagkumbaba. Okay. Mahalin ng mga kapwa kahit ano pang pagkakamali ang nagawa sa'yo. Si Makinig sa magulang. Parang hindi pinaghirapan ah. si ate. Ate, ikaw, ano yung pinaka-lesson na? Ako gusto ko ma-implement ko lagi yung kahit may nagawang masama sa akin yung tao. Ayun nga. Papapatawad. Gawin ko pa rin, pilitin ko pa rin maging mabuti. Yes. Ayun. Bakit sinabi kasi, sabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa mo sa taong yan, ay ginawa mo. Pinakamahirap tayo minsan, nagdala tayo ng kailangan ko kalma, Yes, okay. patawad. Okay, ganda, okay. O si ate, ano yung lesson learned mo lang, ano yung lesson learned? Akala ko siya pagkatawa mo yun. Hindi ko alam. Hindi nakinig. Hindi nakinig. nakinig ako. Nung learn, ano nga natutunan mo? Kanyari, mga natutunan mo na Makinig sa nanay. Nakinig si nanay, wag niya sumagot. Nakinig ka na lang. Oo, di ba? Oo na lang. Kasi pag nagkamali ka, pag sumagot ka na natira ka, hindi ikaw yun. Sensya mo ka. Ay, tama nga si mami. O ikaw, ate, ano yung
Ayun, sa akin matagal ko nang pinapractice yung ano, yung mahalin mo pa, yung mahalin mo yung kaaway. Kunti pa, Mi. Na-practice ko yun actually noon. Tapos nawala ako sa linya. Yun nga kasi nga wala na ako naririnig na word of God. Kumbaga, nawala ako sa linya. Naging mapagpatol na ulit ako. Pero noon nagagawa ko yan. Yung mahalin ko pa rin yung kaaway ko. Na hindi ako magtatanim ng galit. Ngayon kailangan kong ulit ibalik dahil na kailangan talaga makinig palagi ng word of God. Okay, dito. Yung mga natutunan natin dito is matuto tayong kung ano yung nagawa natin, marunong tayong admit na tayo ay nagkamali at tanggapin yung ano man yung mga consequences nito. So, laging mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Yes. At panguli ay kung may mga plano man tayo, may mga gawin man tayong desisyon, kailangan tayong isama natin si God sa mga plano natin. Okay, sama natin, mag-pray tayo. Lord, tulungan mo ako, tama ba itong gagawin desisyon? Pag-pray mo, tama ba itong gagawin kong plano? Alam mo, tanda natin, pag nag-pray ka, inuna mo ang Panginoon, bagong lahat, tatama, itutupakan ng Panginoon at ang gagawin natin. Gag-guide tayo. Pagdilat ng mata. Huwag cellphone ang hanapin. Mag-pray muna. Yes. Isang linggo na. Magpasalamat muna pagdilat ng mata. Dahil nakadilat pa yung mata nyo. Hindi yung hinahanap yung cellphone. Saan phone ko? Sino nag-text sa akin? Lord mo na hanapin. So sa next, pag-usapan natin yung panganay. Ano yung naging response ng panganay?